ito. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Colonel Miguel Ocol. Mula po yan sa Philippine Air Force ang tagapagsalita po nila. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Ocol. Si Kirby po ito, sir. Alright, babalikan po natin si Colonel Miguel Ocol mula sa Philippine Air Force ang tagapagsalita po. Samantala, JC, alam natin na malaki yung itinulong din ng Philippine Air Force dahil ito mismo yung naglo-load ng mga relief goods, ng mga, syempre, priority nila, yung mga rescue operations na gagawin. I-load nila mula sa C-130 going to areas nga, dun sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Alam mo, Kirby, isa nga actually dun sa mga updates na alam ko, no, as of now, ay lampas 1 million na, no, yung pounds or more than 1 million pounds. I think around 1.5 million pounds. No? Sige, JC, nasa linya na yata ng telepono si Colonel Miguel Ocol, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force. Sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Kirby po ito, kasama ko po si JC Tejano. Yes, magandang umaga po sa inyo. Apo, sir, hingi lang po kami ng counting update. Sir, kamusta na po ngayon ang ginagawa pong operations po ng Philippine Air Force para po dun sa mga naapektuhan po ng bagyong Yolanda? Well, continuous po yung ating relief operations. Yung mga tumitake off dito, may dala po silang relief goods and vital equipment, kagaya ng na-announce nga na pati yung mga ATM machines, dinadala na natin ito dahil kailangan, and some engineering equipment and medical supplies. Opo. Now, pagbalik po niyan, continuous pa rin po, both any forces na C-130, nagbababa po tayo ng mga pasahero coming from Tacloban to here. Dating naman po dito, meron po tayong pinoprovide na assistance sa kanila through our hospital, the Air Force General Hospital, to give medical attention. Plus, may mga volunteers po tayo. Yun po, prime moving force, kung sasabihin natin, sa aming operations dito, dahil marami pong volunteers at pong mga kababayan na nakakatulong kasi aside from that, they feed these people, they give them counseling, may nursing station tayo. Kanina lang, meron mga German volunteers from technical company na magbibigay ng gatas. No? So, the volunteerism, no, na nangyayari dito is really outstanding. Bayanihan, sir. Opo, bayanihan. Opo. Sir, Colonel, bukod po dun sa sinasabi po nating delivery po ng mga relief goods at yung pagpunta po ng mga medical teams at mga rescue teams po na tutulong po diyan. Sir, gaano ba karami lang syempre meron pong limited weight lamang po ang isang aircraft po ng Philippine Air Force po going to Tacloban. Sir, gaano lang po pwede po nating ma-accommodate sa isang aircraft? Well, if we're going to max out on our relief goods, that will be around 25,000 pounds. Now, we take in pounds, no? Now, if we're going to max out in personnel, like going back, that's about 120 to 140 individuals going back. Opo. Sir, isa pa po sa mga lumalabas din sa mga balita, yung alam po natin yung mga kababayan po natin sa Tacloban, talaga pong gustong-gusto nang makasakay ng C-130 para po makabalik ng Metro Manila or sa iba pa pong bahagi ng lugar po sa ating bansa. Sir, paano po natin sila na-accommodate? Hindi man po natin ma-accommodate agad-agad lahat, pero paano po yung proseso po na ginagawa po ng Philippine Air Force tungkol po dito? Well, number one, meron po tayong criteria to take in passengers. Ang una po doon ay yung mga nangangailangan ng medical attention. Opo. Mga may kapansanan. Number two, ang mga bata at matanda, kasama na po normally, no, ang kanilang mga nanay, no, so women, and last na yung able-bodied. Plus, siyempre, kailangan pumila po tayo. So, konting pasensya lang po. Ang limitasyon natin dito ngayon ay hindi yung plano as we speak right now. Ang limitasyon natin yung ramp space kasi aside from we have to park some of the helicopters, aside from the people there, dahil very limited capacity ang Tacloban airport ngayon. Tama po. Yung ramp space, we have to, naiintindihan natin that we have to share that with the other entities, the commercial entities who also have to fly there. So, given all of this, yung frequency ng flights ang na-hamper. So,
konting pasensya lang at we will do our best para matugunan namin yung pangangailangan. Opo. Sir, Colonel Ocol, magandang umaga ho, si JC Tejano ho ito. Yes, JC. Yes, Colonel, Kamusta po? Colonel, meron hong reports na lumabas na meron hong certain officer din ng Philippine Air Force na bigla hong inakyat yung helicopter tapos nag-airdrop daw ho ng relief goods. Totoo ho ba ito, Colonel? At yun na nga ba yung sistema ngayon? Nag-airdrop. Yan po ba yung galing sa isang vlogger? Yes, yung... Okay. Yes. Well, ang masasabi natin doon ang isang private individual po na hindi po naiintindihan ng ating mga proseso, comments, no, on something that he thinks that he believes is the occurrence at a particular time. So itong vlogger po na to, siyempre, hindi na niya natanong yung piloto o na-interview ng mahusay at hindi rin nagtanong sa amin kung ano. So, sa kanyang opinion ay the pilot violated regulations. Yun po yung laman ng vlog. But that is not true. The fact, sir, that the pilot has already been given a directive, mission directive, at yung mga relief goods ay sa helicopter na siya, may mission na siya. Okay? Now, in flying these missions, meron po kaming primary target at saka may alternate target kami. So, if you cannot make your primary, you go to your alternate. And he went to the other target. So, that is not true. We will not do that. We will not violate regulations. Hindi po unilateral sa decision ng isang piloto to do something. So, if that is what you're referring to, hindi po totoo yan. alright. Sige sir, si Colonel Ocol, maraming salamat po sa mga Maraming impormasyon salamat at din po detaling sa inyo. ibinahagi niyo po sa amin, sir.